Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa halin natin. Purihin luwat ating biyaya at pagliligtas sa ating naggugupiling sa salay hanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naging siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na maawain. Angeles ako'y daasan ng pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda, lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon
sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawi tayo sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ng mga awit ng pagpupuri sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon, purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo, purihin natin ang Diyos sa langit ng kanyang kapangyarihan, purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Pasisimulan na po natin ang ating pagpupuri at pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 45 sa atin pong mga himnaryo. Nang liwanag ng pananampalataya, nabiyaya sa atin ng Diyos na Ama, tanggapin sa puso at maging pag-asa, kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-usig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sadana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan, pag-isa't sala, dagling umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupuri, dinawitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusig. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid, umaasang galakang bungang kapalit, sa takdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit pawang awit ang maririnig, Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na
gantimpala sa mga nagtiis. Atin pong patuloy na purihin, sambahin ang ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 21 po ang ating sunod na aawitin. Ay ang kawal ni Kristo Jesus na marangal, na kinuha sa sanglibutan, ang banal na gawain nating tinapasan, yakapin ang buong tibay. Si Jesus, siyang papanubay sa lahat nating dadaanan. Pawi sa puso ang ating alinlangan. Siyang ating gabay sa ating mga pakikibakay tumawag kay Jesus nang tayo'y maligtas, sapagkat ang ating kaway nasa taas. Kawal ni Kristo ang hanap. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating dadaanan. Pawi sa puso ang ating alinlangan. Siyang ating gabay, sapagkat itong mundo ay wawakasan na, at hahatulan ng Diyos Ama kung ang puso natin ay nalugmok sa dusa. Pagsisihan ng sala. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating daraanan. Pawi sa puso ang ating alinlangan. Siyang ating gabay. Kaya tayong mga kawal ni Kristo Jesus, maging banal
Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, ngunit ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Tinawag mo rin po ang aming minamahal na ama at ina. Inilagay mo po sila sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nagtapat din po sila ng buong puso, buong isip, buong lakas sa kanilang mga paglilingkod sa iyo hanggang sa kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Una na nga po dito sa iyong munti, Maralita, na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tirahan ng aming mga minamahal sa buhay, sa mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, at gayon din po sa bawat dampang tahanan ng lahat po ng aming mga kaibigan, na sa araw-araw po dinaragdagan mo sa bilang sa banal at malinis mo pong pangalang Kristo Jesus. Kami po ay nagsasama-sama sa Espiritu, nangagpapakumbaba kamit nangangayupapa. Nagtitiklop kami ng aming mga tuhod sa iyong banal na pangalang Kristo Jesus. Ipinaiilang lang namin sa iyo ang aming mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Amang banal, maraming salamat sa iyo. Sa napakamapayapa, nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagaling at kalakasan. Patuloy mong binubuksan sa amin ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Pinalalakas mo rin kami, pinagagaling ang aming lupang katawan. 10 ng lahat ng aming mga kabyak ng puso, mga anak, mga manugang, aming mga kamag-anakan sa laman. Lubos po ang aming pananampalatayang hindi lamang ang iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa iyong katotohanan ang kasakasama naming pinagpapala mo ng iyong diwang banal, kundi maging ang mga lalakit babaeng araw-araw tinutuktok mo po ang kanilang mga puso at kalooban. Nakikinig din ng iyong banal na ebanghelyo sa pamamagitan po ng karunungang iyong pinalago sa huling araw. Nakakarating sa kanila ang iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Lubusan naming sinampalataya ng silamang pong lahat ay hindi mo pinabayaan, kundi bagkos patuloy mong binubuhay, pinakakain, dinaramtan, pati na ng kani-kanilang mga minamahal sa buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin. Niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Panginoon, hayag sa iyo kung paanong nangabuhay kami sa maraming mga araw na nagdaan. Kung kami po patuloy pa rin nagkakasala, nakakalimot, nakakagawa ng mga kamalian at mga kalikuan, sana po'y huwag mong gagawing dahilan upang hindi mo po kami pakainin at painumin ng iyong banal na ebanghelyo. Patawarin mo sana kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan.
Sa Huwebes po ng gabing ito, ikaw po sanang muli ang magturo sa amin. Gamitin mo po sanang muli ang bibig at labi ng iyong hamak na alipin. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Bigyan mo sana siya ng katalinuhan. Dagdagan mo po ang kanyang pananampalataya. Siya po sana ang unang-unang gawin mong sumusunod sa iyong mga aral at palatuntunan. At sa lahat ng mga nakikinig, kung kanilang mapakinggan ang iyong banal na ebanghelyo, palambutin mo po ang kanilang mga puso. Bigyan mo rin po sana sila ng banal na pagkatakot sa iyo. Patubuin mo sana sa kaibuturan ng kanilang kalooban ang iyong mga palatuntunan. At kung sila'y magkusang loob at maging bahagi ng iyong banal na katawan, sa huling araw na ito'y marami kami sa iyong iglesia na patuloy na magpupuri, sasambat luluwalhati sa iyo. Sa ikalawang pagparito mo po'y marami kaming magsisipagtamo ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang banalang lahat po ng ito, ipinapakiusap po namin, idinadalangin, na minsan pa'y iyong ibabasbas sa amin, at habang kami po ay nakikinig, dadalawin mo po kaming lahat sa silong ng aming mga dampang tahanan. Hihipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Pagagalingin mo sana ang aming mga karamdaman. Bibigyan mo rin sanang kalutasan lahat po ng aming suliranin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Una na nga po na iyong hihipuin ang iyong hamak na lingkod na patuloy na pong tumatanda at nanghihina. Nalalaman niyang malapit na rin ang araw ng kanyang pagtulog sa kanyang lihigaan. Gayon din ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, si kapatid na Mercedita Hene at Mirna Mortel, at ang marami sa lahat ng aming mga kaibigan, kapatiran at mga mahal sa buhay, nang kani-kanilang pangalay hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin. Sinasampalatayanan po namin, iyo pong dinirinig sa kaharian mo sa langit. Ito po ang iyong gagawin sa amin, iyong ibabasbas, ibebendisyon sa amin, sa tanging pangalan mong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw at mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po sa lahat, charity begins at home. Sa atin munang sariling tahanan, husayin na po natin ang ating mga kaluluwa. Ihanda na rin po natin ang ating mga kasangbahay. Tawagin na natin ang ating mga asawa, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. Huwag po nating ikakahiya ang pangalan ng Panginoong Hesukristo at ang pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ito po ang katawan ng ating Panginoong Diyos. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia. Atin na pong sama-samang pakinggan ang banal na aralin na isinaayos po ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kaharian sa langit at sa kapangyarihan po ng kanyang banal na Espiritu. Ito po ang ipinaririnig sa atin ng Panginoon sa pagkasangkapan po sa kanyang hamak na lingkod. Buksan po natin ang aklat ng mga gawa ng mga apostol. Basahin po natin ang pangkat 9 at talatang 5. Chapter 9 and the verse is 5. Basahin po natin una sa original na King James Version na pinanggalingan po ng ating Bibliang Tagalog na dinala sa atin ng mga Amerikano noong 1905. It is hard for thee to kick against the pricks. Sa Tagalog po, sa 9:5 ng Aklat ng Mga Gawa,
ito pong bahaging ito, it is hard for thee to kick against the prick. Ito po ay wala. Ngunit sa pagsasalaysay po ni Apostol Pablo, sa aklat din po ng mga gawa 26:14, ito po ay naroroon. Kaya po tayo nag-aaral, mga tagapakinig ng banal na kasulatan. Mahirap sa iyo ang sumikad sa mga matutulis. Mahirap sa iyo ang sumikad o kaya sumipa. Mas kilala natin yung salitang sumipa sa mga matutulis. At dito po, ito ay plural, against the pricks sa Ingles. Kaya po tayo nag-aaral, marami po ang mga matutulis na sa paksa natin, mahirap pala sipain ng sinumang tao. Tayo po ay magpapasimula na. Unang tanong po natin, sino po baga ang sa banal na paksa nating ito, aklat ng mga gawa 9:5, sino po baga ang dito ay nangungusap at sino po baga naman ang pinagsasabihan na mahirap sa iyo ang sumipa sa matulis? Tandaan po natin sa aklat ng mga gawa 9:5, itong huling bahagi ay wala. Ngunit sa aklat ng mga gawa 26:14, ito po ay naroroon, mahirap sa iyo ang sumikad sa matulis. Ito po ay inilagay natin pareho para tayo po ay makatiyak na wala tayong wika nga, we have not omitted anything, neither did we add something. Alam natin, nagagalit ang Diyos. Kung sino man ang magbabawas, babawasin ang pangalan sa aklat ng buhay. Kung sino naman ang magdaragdag, daragdagan ng mga sumpa na nakasulat sa Biblia ang mga magdaragdag. Ayaw ko po na magdagdag, ayaw ko po na magbabawas. Kaya para tayo'y makapagpatuloy na sa ating pag-aaral, sino nga po baga ang dito ay nagsasalita sa paksa nating ito? At kanino po baga ipinatutungkol itong mahirap sa iyo ang sumipa sa matulis? Dito po sa talatang ito, atin na pong bubuksan ang aklat ng mga gawa 26:13. Ito po yung pagkakataon na si Apostol Pablo, dinala na po nitong prokurador ng Roma na si Festus sa harapan ni Haring Agripa, sapagkat siya po ay ipinagsasakdal ng mga kababayan niya ng mga Hudyo na ito ay nanggugulo ng bayan at lumalaban sa tinatawag na imperyo ng Roma. Dahil nga po nagdudulot ng kaguluhan ang kanyang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ito na nga po yung pagkakataon na siya po ay ipinag-uusig na at malapit na rin siyang dalhin sa Roma, ngunit siya po ay naghabol. Kaya nga po, ang prokurador na si Festus, binigyan siya ng pagkakataon na sapagkat siya ay nagsasabing siya ay isang mamamayan na Romano at wala namang nakikitang masama si Festus sa pangangaral ng ebanghelyo ng isang tao, kaya't pinagkalooban niya ng pagkakataon si Pablo na maidulog ang kanyang kaso sa hukuman ni Haring Agripa. At ito nga po ang nangyari. Kaya ibinangon po ng Diyos ang paksa nating ito. Hanggang ngayon po 2016 na, tila wala pa ring mga tao na nakakaintindi kung ano yung mahirap sipain na matutulis na mga bagay.
Kung bakit po? Ito ay liliwanagin sa atin ng Diyos sa ikapagpapatuloy ng ating mga pag-aaral. Pakinggan po natin ang pagsasalaysay ni Pablo sa hukuman o sa harapan ng hukuman ni Haring Agripa sa kapahintulutan ni Procurador Festo, yung tinatawag na prosecutors noong araw. Aklat ng mga Gawa 26:13. Pakinggan po natin ang pagsasalaysay ni Apostol Pablo. Nang katanghalian, o hari, ay nakita ko sa daan ang isang ilaw na mula sa langit. Puputulin ko po muna sapagkat hindi ko na po binasa yung pinakapunong dahilan at siya nga po ay naipagsakdal. Ito po yung pagkakataon na si Pablo ay hindi pa po apostol. Hindi pa po siya alagad ng Panginoong Hesukristo. Ito nga po yung pagkakataon na siya nga po ay isang mang-uusig. Kung alin ang kanyang pinag-uusig, ipagpapatuloy po natin. Nang katanghalian, o hari Agripa, ay nakita ko sa daan ang isang ilaw na mula sa langit. At lalong maningning kaysa araw, at lumiliwanag sa palibot ko, at sa mga nagsisipaglakbay na kasama ko, kasama niya mga sundalo ng mga saserdote, ng mga matatanda, sa noon ay relihiyon ng mga Hudyo na merong kapahintulutan na kanyang pagpapatayin, ibilanggo, hulihin ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, sa kanyang pagparoon sa daang Damasco para lipulin ang mga alagad ng Panginoon na noon ay tinatawag na rin naman ng mga Kristiyano, ay biglang nagliwanag ang kanyang kapaligiran at siya nga po ay nabulag. At sa 26:15, at sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? Yung maliwanag na nagpabulag sa kanya, tinanong niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. 26:14. At ng mga pasubasob sa lupa kaming lahat, narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Ebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa mga matulis. Ito po ang pinakapaksa natin. Ang nagsalita po kay Pablo, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At nalalaman po natin, ng pagkakataong ito mga ilang taon na po na pumanik na sa kalangitan ang Panginoong Hesukristo. Mga tagapakinig at mga magulang po namin, ngunit nang dala-dala ni Pablo ang mga iglesia ng Diyos, o ang mga alagad ng Panginoon, ang mga Kristiyano, at huhulihin pa niya ang mga nasa Damasco, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Isang maliwanag na ilawan na nabulag nga siya at lahat sila ay nangadapa sa lupa. Ngunit, nagsalita sa kanya na nagsasabi, Saulo, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Mahirap sa iyo ang sumikad sa matulis. Ngayon, sa pagkakataong ito, sino nga po itong Saulong ito na siyang pinag-uukulan ng Panginoong Hesukristo sa ating paksa? Sa ngayon, 2016 na, alam ng lahat pag binabanggit yung Pablo, kaya nga yung pangalan niya ay ginawang Pablo. Ang Pablo, ang ibig sabihin, light to the Gentile nation. Kilala na natin iyan. Pero nung panahon niya,
Ang pangalan niya ay original na Saulo, hindi Pablo. Sino nga po baga itong Saulo na ito at ano ang naging kaugnayan niya sa buhay o sa tinatawag na kasaysayan ng Kristyanismo o ng ating Panginoong Hesukristo? Aklat ng Mga Gawa 26:16, basahin po natin. Dadapot magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa. Sapagkat dahil dito, meron pong tinatawag na dahilan. Alam natin, ang lahat ng bagay ay bunga lang ng dahilan eh. Kaya napakita ang Panginoong Hesukristo, kay Saulo, binulag pa siya, meron dahilan. Dahil dito'y napakita ako sa iyo. Ano nga ang dahilan? Pag sinasabing dahilan, it is a purpose planned already. Meron nang nakahanda na gagawin sa kanya ang Panginoong Hesukristo. Dahil dito'y napakita ako sa iyo. Upang ihalal kita, I will elect you. Sipin ninyo yan. Kumbaga sa eleksyon, parang isang kandidato si Apostol Pablo, iboboto siya mismo ng Panginoong Hesukristo. Upang ihalal kita, I will vote for you. Na isang ministro. Pag sinasabing ministro, ambasador, tagapagdala ng mabubuting balita. Yung pong salitang ministro, ang ibig lang sabihin noon ay messenger of God. At saksi. Kaya po siya tinawag na apostol. Ang ibig pong sabihin ng apostol, na ito'y nanggaling sa salitang Grego apostolos, na mga saksi, witnesses na nakakita. Ministro at saksi. Kaya sinasabi ng ibang apostol, na katulad po ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat, Kapitulo 1, versikulo 1 at 2, yung aming nakita, yung aming nahipo, yung aming nakasama, 3 taon nakasama ng unang 12 apostol, ang Panginoong Hesukristo, ito ang aming ibinabalita sa inyo. Kaya po, yung salitang apostol, yung po ay reserbado sa mga witness, sa mga tunay na saksi. Kaya kung may mga ngaral na mga iglesia dyan, mga saksi daw sila ni ganon, ni ganyan, ni Jehova, huwag ninyong paniniwalaan. Yun po ay salita, utos na, aral na ng mga tao, katha ng mga Hudyo. Basahin ninyong Tito 1:14, sang-ayon kay Pablo, huwag maniwala sa katha ng mga Hudyo. Kaya maraming lumilibot sa bahay-bahay hanggang ngayon, 2016 na, sila raw ay mga saksi ni Jehova. Yan po ay mga kasinungalingan. Hindi po, wala na pong saksi. Tapos na po yung tunay ng mga apostol na nga tutulog na po. Naghihintay na ng ikalawang pagparito. Maging si Apostol Pablo, wala na po. Kaya kung may magsasabi sa inyong mga reliyon, yung obispo nila, sugong anghel, nagsisinungaling po iyon. Wala na pong sugo. Natapos na po iyon. Magmula nang dumating ang Panginoong Hesukristo at sapul pa man sa pagpapasimula ng pangangaral ng pagsisisi ng kasalanan at pagbabautismo ng panahon pa ni Juan Bautista, ipinangaral na po ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos o ang bagong tipan sa dugo ng Panginoong Hesukristo, ang bago at buhay na daan, nagpasimula na po at nawala na po yung dating daan. Yung dating daan ng mga Hudyo, yung relihiyon ng mga Hudyo, yung pangingili ng araw ng Sabat, yung pagbabawal ng pagkain ng baboy at ng mga lamang kate, yung pagbibigay ng mga ikapo, yung mga tinatawag na paglilingkod sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, wala na po yun. Meron na pong bagong tipan sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Wala na po yung mga sugong anghel, wala na po yung mga apostol, tapos na po yun. Kaya nga,
inihalal kita o ihahalal kitang ministro. Dahil dito napakita ako sa iyo, 26:16 ng aklat ng mga gawa. Ano ang dahilan? At napakita ang Panginoong Hesus sa daang Damasco kay Apostol Pablo o kay Saulo para ihalal kitang ministro, suguin kita sa mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko pa sa iyo, na dahil nga rito ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, nasa kanila sa mga hintil, kamukha nating mga Pilipino, isinusugo kita. Kaya ngayon, 2016, bagaman matagal nang patay si Apostol Pablo, hanggang ngayon po sa pamamagitan ng mga salita na ipinasulat ng Diyos kay Pablo. Kaya nga merong Iglesia ng Diyos sa Corinto, Iglesia ng Diyos sa Thessalonica, sa Galacia, Cappadocia, mga miyembro na mga alagad ng Panginoong Hesukristo sa kanyang banal na katawan, na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na pinag-usig nga ni Pablo, merong tinatawag, mga kapatid, na naging dahilan kung bakit dumating sa kahintilan hanggang sa huling araw na ito ang ebanghelyo ng katotohanan, ang mabubuting balita, dahil nga po kay Apostol Pablo at dahil na rin sa unang 12 apostol at sa mga ebanghelista na kinasangkapan ng Diyos upang mabasa natin, mapakinggan ngayon sa huling araw sa pamamagitan ng YouTube, ng Facebook, ng iba't ibang paraan na mga karunungang pinalago ng Diyos sa huling araw. Para ngayon, maliwanagan tayo kung alin nga ang tinatawag na katotohanan. Ngayon, pagkatapos po na maliwanagan nating si Saulo, ang dating pangalan ay Saulo, siya nga ang ginawa na ilaw sa mga kahintilan. Para ito po ay lubos na magliwanag sa atin. Alam natin ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo lang ang makapagpapadilat sa mata ng ating mga puso o sa ating mga kaluluwa. Ngunit ang Diyos, tulad din naman ng sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Ebreo 1:1, ang Diyos na nakikipag-usap sa ating mga magulang ng unang panahon sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang panahon nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa huling araw nating ito, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ano nga ang ginawa ng anak na si Kristo Jesus? Kilala naman natin. Nagkatawan tao ang Diyos nang pasimulay berbo, ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos, ang lahat ng bagay ginawa niya. At alinman sa mga nagawa, hindi nagawa kung wala siya. Ano ang ginawa ng berbo? Ang lahat ng bagay ginawa niya, langit, lupa, pati tayong mga tao, kumapal siya ng alabok, siya rin yung Diyos. Ano nga? Ang ipinasya ng Diyos para dumating sa atin ang mga katotohanan ito, ang wika sa Ebreo 1:1. Noong unang panahon, nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang paraan, iba't ibang panahon. Ngunit sa atin, sa huling araw, ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang anak, yung nagkatawan tao, yung Panginoong Hesukristo. 1:14 ng Juan, nagkatawan tao ang berbo, nagkatawan tao ang Diyos. At pagkatapos nga, hindi siya tinanggap ng kanyang sariling kanya. Alam natin ang nangyari, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. Natapos na ng Panginoon ang kanyang pagkakatawan tao, bumalik na siya sa kanyang kaharian sa langit. Ngunit, paano ipinaaabot sa kahintilan ang kanyang mabubuting balita? Tinawag nga po si Saulo, ang pangalan niya ay Saulo pa, para kasangkapanin sa pagpapadilat ng mga mata natin na tayo nasa kadiliman noong araw. Bakit nga tayo nasa kadiliman noong araw nang hindi pa kami iglesia ng Diyos, nasa kadiliman kami? Tayong lahat nga nangaligaw. Unang Pedro 2:25, kayong lahat tulad sa tupa na nangaligaw.
At sa katunayan, hindi kami nangaligaw, iniligaw kami. Sino ba ang gustong maligaw? Pero yung mga salbahing mga sugo ni Satanas, sugong anghel daw sa huling araw, iniligaw kami. Pinapaniwala kami na si Kristo'y tao lang. Pagkatapos yung obispo sugong anghel. Na kung tayo raw ay hiwalay sa pamamahala ng mga demonyong mga obispo na yan, impyerno tayo. Naligaw kami. Salamat sa Diyos. Nabasa natin ang mga sulat ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan nga ni Apostol Pablo. Totoo ba yan? Na dahil kay Pablo, naliwanagan ang mata ng ating mga puso. Hindi lahat ng tao, kami, sapagkat kami ang saksi kung paano kami iniligaw, kung paano kami inalis ng Diyos sa mga iglesia ng kawalangyaan at inilagay kami sa iglesia ng katotohanan. Aklat ng mga Gawa 26:18. Dahil dito'y napakita ako sa iyo, itutuloy natin, upang ihalal kita na ministro, isugo sa kahintilan. Ano ang dahilan? Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Eto. Upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Upang sila'y magbalik mula sa kapangyarihan ni Satanas, sa Diablo. Ano ba yung daladalang kapangyarihan ng demonyong Satanas na yan? 8:44 San Juan, sabi ng Panginoon, lahat ng tao na hindi sumasampalataya sa Kanya at ayaw tumanggap ng Kanyang mga aral, mga anak ni Satanas. At ang lahat ng sinusunod ay kasinungalingan. Kayo sa inyong amang Diablo. Ang inyong ama, mamamatay tao nung araw pa. Mamamatay ng kaluluwa ng tao. Sa Kanya'y walang katotohanan. Sapagkat kapag nagsasalita siya, ay pulos kasinungalingan, siya ang ama ng lahat ng sinungaling. Upang ibalik mo sila mula sa kapangyarihan, kadiliman ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Amen. Ayan, kapatid na si Rilo, sa pamamagitan daw ng pananampalataya kay Kristo, ligtas na tayo, mapaparoon na tayo sa kaliwanagan. Yan naman ang tinatawag na kasinungalingan ng mga protestante. Just believe in Christ and thou shall be saved. Kaso nga, kayong mga protestante, hindi naman ninyo itinuturo kung ano ba ang pananampalatayanan kay Kristo. Basta believe in Christ daw. Kaya ito namang mga salanggapang na mga simbahang kinagisnan, yung mga pari nila, pag may mamamatay na, malalagot na hininga, binubulungan. Kailangan ka, anak, bumalik ka kay Kristo. Just believe in Christ bago ka malagutan ng hininga, ligtas ka na. Pagkatapos, yes, Father, I believe in Christ, ligtas ka na, anak. Pagkatapos, alam na ninyo, ibig kong sabihin, mga magulang at mga kapatid, pwede ba namang maligtas ang isang tao nang gayon-gayon lang just believe in Christ? Bakit meron pang impyerno? Bakit ang lahat ng tao sa ikalawang pagparito'y bubuhayin pa at haharap pa sa hukuman ng Panginoong Jesucristo? Basahin ninyo, Ecclesiastes 12:14. Lahat ng gawa ng tao mahayag, hahatulan pa ng Diyos. Kung pusakal na drug addict ka na, drug pusher, drug lord ka, babaero ka, magnanakaw ka, mamamatay tao ka, demonyo ka, ano ka, sinuswerte? Sasabihin mo lang, I believe in Christ, ligtas ka na. Merong pananampalatayanan, matuwid na pananampalataya. Tunay ba yan? 14:1 ng San Juan ang wika ng Panginoong Jesucristo. Huwag magulumihanan ng inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya din naman kayo sa akin. Ayan. Mananampalataya kayo sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ang pananampalatayanan natin sa Diyos at kay Kristo? 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Ayan.
Paano maliligtas itong mga salanggapang na iglesia ng tao? Si Kristo'y tao, yung obispo, anghel. Paano maliligtas itong mga Trinity, tatlo ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo? Paano ililigtas itong simbahang kinagisnan? Si Kristo'y taong totoo, Diyos na totoo, parang bakla. Hindi kayo nakakatiyak. Kaya, ang tunay na ililigtas ng Panginoon, ang sumasampalataya na siya nga ang Diyos, siya ang Ama, at siya rin ang Espiritu Santo. Totoo ba yan? Unang Juan 5:7, there are three that bear records in heaven, the Father, the Words, and the Holy Ghost. These three are one. Sa langit may tatlong nagpapatotoo, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay iisa. Mga iginagalang na tagapakinig, paano pinatutunayan ng Panginoong Jesucristo na mali ang itinuturo ng simbahang Katoliko, ng mga Protestante at ng mga iglesia ng tao? 7:21 Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Sila lamang na tumutupad sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Mga tagapakinig po namin, kalooban ng Ama, kilalanin mo siya. Siya ang Ama, Anak at Espiritu Santo na nagkatawan tao. Hindi po pwede, kapatid na Cirilo, na yung Espiritu ay maging Diyos. Yung salita, uno-uno ng San Juan, nang pasimula ay berbo, salita. At ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos, ang berbo ay nagkatawan tao, 1:14. Hindi po pwede yung salita maging Diyos. Ayak. Di bahala kayo sa buhay nyo. Bakit pasasakitin ko ulo ko? Matigas ang ulo ninyo at puso ninyo. Hindi ninyo matatanggap ang salita ni Kristo sapagkat hindi kayo anak ng Diyos. Yan ang totoo. Kaya hindi kami nakikipagtalo. Ayaw ninyo. Di bahala kayo sa buhay nyo. Pero wag ninyo kaming pipigilin sa aming mga banal na layunin at katungkulan na ipaliwanag ang katotohanan. Ngayon, pagkatapos po na ating matutuhan ang mga bagay na ito, ang ikalawang itatanong natin, sa paanong paraan po baga naman, inusig ni Saulo ang Panginoong Jesucristo? Dahil dito merong karunungan Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Pumanik na sa kaharian sa langit Ang pinag-uusig at pinagpapapatay ni Pablo, mga tao. Aking pinag-usig ang tinatawag na daang ito hanggang sa mamatay. Totoo ba yan? Mga kapatid, paanong paraan ba talagang inusig ni Pablo, ni Saulo pa ang pangalan niya noon, hindi pa siya apostol? Bakit sinasabi ng Panginoong Jesucristo, Saulo, Saulo, ba't mo ako pinag-uusig? Alin ba ang pinag-uusig talaga ni Pablo? Aklat ng Galatias 1:13. Basahin nating lahat. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Putulin ko muna. Si Pablo po, kasalukuyan po noon, siya po'y namamayagpag sa relihiyon ng mga Hudyo. Ito nga po yung relihiyon ng 12 angkan ng Israel. Sa katotohanan nga po, ito nga po yung ibinigay ng Diyos. Una pa, ang pananampalataya sa tunay na Diyos, inumpisahan po ito ni Abraham, ipinagpatuloy ni Isaac, ni Jacob, at ng mga propeta sa bansa ng Israel. Nandyan nga po yung paghahandog pa ng mga bulong baka, mga kalapating mapuputi, bato-batong malilinis, mga kambing, mga tupa na walang kapintasan. Ito ang relihiyon na nangingili ng araw ng Sabado. Ito ang relihiyon na nagbibigay ng ikapo. Ito ang relihiyon, mga tagapakinig, na hindi kumakain ng baboy o karumal-dumal na mga hayop. Ito po ang relihiyon ni Saulo. Inyong nabalitaan ang pamumuhay ko ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo.
kung paanong, eto ang inuusig ni Pablo, kung paanong aking inuusig na malabis at nililipol ang, alin? Iglesia ng Diyos. Amen. Ano ba yung tinatawag na iglesia ng Diyos? Pag binabanggit po yung salitang iglesia, ito po ay galing sa salitang Griego, ekklesia, na sa wikang Tagalog, katawan ng Diyos, sa Ingles, body of God. Yun po ang pinag-usig ni Pablo, hindi po yung literal na Panginoong Jesucristo. Dadapwat sapagkat ang mga kaanib nga po na kinikilala noon pa man na mga tunay na mga Kristiyano, katawan ni Kristo. Kaya nga po sinabi ng Panginoong Hesus kay Pablo nang bulagin siya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang inusig ni Pablo, ang iglesia po ng Diyos. Paano ito pinatutunayan pa ng kasaysayan? Buksan natin ang aklat ng mga gawa 22:4. At si Saulo nagsasalita, pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay na tinatalian. Ayan, may itinatali at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Kaya paano pag-uusigin ng Panginoong Jesucristo kung siya ay Diyos? Ano ba ang Diyos? 4:24 at 23 ng aklat ni Apostol Juan, ang Diyos ay Espiritu. Pag sinasabing Espiritu, walang laman at walang buto, paano tatalian? Paano ibibilanggo ni Pablo ang isang Espiritu? Ang pinag-usig yung mga kaanib ng katawan ng Diyos. Kaya po tayo mag-iingat. Pag pinag-usig ninyo ang mga bahagi, kaanib ng Iglesia ng Diyos, ang inuusig ninyo ang Panginoong Jesucristo, mahihirapan kayo. Sisipain ninyo yung matutulis. Tulad na sinasabi ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa aklat ng mga gawa, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang kalaban natin? Kaya wag ninyong pagsasalitaan ng masama ang iglesia ng Diyos. Wag ninyong kamumuhian ang katawan ni Kristo. Kami mga tao, kung mumurahin ninyo ang pagkatao namin dahil nakikita ninyo ang aming masasamang gawa halimbawa, pwedeng murahin ninyo kami. Pero kung kami, nakikita ninyo hindi naman kami gumagawa ng masama sa inyo, bagaman nasasaktan kayo sa aming pananalita ng katotohanan, maghunos dili kayo. Mahirap sa inyo ang sumipa sa matutulis. Matutulis po ang mga iglesia ng Diyos. Masasaktan kayo. At sa 22:5, aklat pa rin ang mga gawa. Ipagpatuloy natin. Gaya rin naman ng Pangulong Saserdote, ang ayon dito kay Pablo, pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Katulad din naman ako ng mga saserdote na nagpapatotoo sa akin. Ang totoo, yung mga saserdote, alam ba ninyo, noong kapanahunan nito, meron pang tinatawag na Sanhedrin. Yun ang korte ng kanilang iglesia, ang namiminuno, yung mga matatanda nila na mga tagapanguna, yun ang mga pangulong saserdote. May pahintulot po ito at ito ang nagsusog kay Pablo para pagpapatayin ang mga iglesia ng Diyos. Gaya rin naman ang pangulong saserdote na nagpapatotoo sa akin at ang buong kapulungan ng matatanda na sa kanila na may tumanggap ako ng mga sulat sa mga kapatid. At naglalakbay ako sa Damasco upang dalhin ko naman mga gapos, dadalhin ko sa Jerusalem ang nangaroroon upang parusahan. Naglakbay siya sa Damasco para hulihin yung mga membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dadalhin niya sa Jerusalem. At isa nga po, bago siya pumatungo sa tinatawag na Damasco, unang-una niyang pinahintulutan ang mga Hudyong pukulin sa bato si Esteban. Basahin ninyo mga kapatid, aklat ng mga gawa 8:1 na nagsasabing ng araw na yon ay naganap ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem.
At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Hudea at Samaria, maliban sa mga apostol. At dito nga po nakita ni Apostol Pablo ang isang matanda sa iglesia, 7:29, ng aklat ng mga gawa, kanilang pinagbatuhanan si Esteban, na tumatawag sa Panginoon na nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ito nga po ang siyang unang-unang biktima na sinang-ayunan ni Apostol Pablo, ang unang martir ng iglesia, ang lalaking si Esteban. Sa mga tuwid, ito po ang pagpapatotoo at pagpapatunay na ang kinalaban ni Apostol Pablo, yung spiritual na katawan ng Diyos, hindi yung literal. Hindi mo pwedeng itali ang espiritu, ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit nga po humantong sa gayon ang pagkamuhi ni Apostol Pablo? Bakit? Ano ang nag-udyok sa kanya? Puksain ang mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ba ang pananaw, pagkakilala, paninindigan, sa makatwid bagay pananampalataya ni Saulo na nag-udyok sa kanya upang kalabanin, puksain ang katawan na espiritual o ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ng Diyos? Aklat ng mga gawa, 22:3. Ako'y Hudyo. Eto, pagsasalaysay ni Apostol Pablo kung bakit humantong siya sa pagiging isang panatiko. Nung panahon po na yon, parang si Pablo isang ISIS. Yung nangyayari ngayon sa gitnang silangan, doon sa tinatawag na Syria, yung mga Muslim na mga panatiko. Parang gayon si Pablo. Para sa mga Muslim na ito, wala nang ibang relihiyon kung hindi yung relihiyon nila. Ganyan din po baga si Pablo. 22:3, aklat ng mga gawa. Ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Dadapot pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel. Putulin ko po muna. Nung kapanahon ito, nang bata pa si Pablo, hindi po lahat ng mga Hudyo nakakapag-aral sa paanan ni Gamaliel. Siya po, gaya na sinasabi sa kasaysayan, siya po ay Roman citizen at ang kanyang pamilya ay may kakayanan. Nakapag-aral siya sa paanan ni Gamaliel. Tinitingala yan. Isang Doctor of Divinity, Theosophy and Letter. Kumbaga sa panahon ngayon, na tinuruan alinsunod sa mahigpit. Ayan, mahigpit na kaparaanan ng kautusan ng kanyang mga magulang. Palibhasa'y masikap tungkol sa Diyos, na gaya naman ninyong lahat ngayon. 1:14 ng Galatias din. Ako'y nangunguna. Ay, promotor siya. Ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo. Nakaw! Sabadistang sabadista. Hindi nakakalimot sa pagbibigay ng ikapo. Hindi kumakain ng baboy. Nangingilin ng araw ng Sabat. Yan ang itinuro ng kanyang relihiyon. Ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo, ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Totoo po yung relihiyon ng mga Hudyo nung panahon ng bansa ng Israel. Ngunit nang magkatawan tao na nga po ang Kristo, mga tagapakinig po namin, hindi kinilala ni Pablo ang iglesia ng Diyos. Una, hindi niya kinilala na si Kristo ang tunay na Diyos na nagkatawan tao. Ikalawa, nananatili siyang pangingili ng araw ng Sabat. Huwag kang gagawa kung araw ng Sabado. Sa katunayan po, sa huling araw na ito, huwag kayong magagalit ng mga Sabadista. Hipokrasiya na lang yan, kapaimbabawan. Magagawa ba naman ninyo sa huling araw na ito, araw ng Sabado? Hindi ka lalabas ng bahay sa buong araw ng Sabado? Hindi ka magtatrabaho? Hindi ka magluluto? Wala pong makakagawa niyan. Kung hindi ninyo nagagawa, bakit nariyan pa kayo? Ayan nga po'y utos na aral ng mga demonyo. Pati yung pagsasabi ninyong hindi kayo kumakain ng baboy, nakatitiyak ba kayong lahat ng binibili ninyo walang taba ng baboy, walang parte ng baboy? Magunos dili kayo. Para kayo si Pablo.
panatiko, mga kapatid, mahirap sa iyo ang sumikat sa matulis. Ang wika ng Panginoong Jesucristo kay Pablo. Sa mga tuwid, si Pablo po, napaka-panatiko. Kaya nga po, bakit nga po baga, napakahigpit ng tagubili ng Panginoong Jesucristo kay Saulo. Alam nating siya pala'y pinag-aral sa paanan ni Gamaliel at talagang very strict ang pagkakaturo sa kanya. Talagang para sa kanya, wala nang ibang reliyon kung hindi ang reliyong sabadista ng mga Hudyo. Ang reliyon ni Abraham, ni Isaac at ni Moses. Reliyon ng mga Israelita nung araw. Totoo yun sa matandang tipan. Kaya nga po nagkatawan tao na ang Diyos para maalis na ang kapaimbabawan. Maalis na yung mga mahihirap na sundin. Mahirap ang magbigay ka ng ikapo kung wala ka naman trabaho. Mahirap ang magkatay ka ng baka, ng baboy, manghuli ka ng kalapating walang bahay, dungis kapintasan, ihahandog mo sa kanya. Inalis na po yung mga ritual. Wala na po yun. Napakagaang na paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Bakit nga po baga? Napakahigpit ng tagubili ng Panginoong Jesucristo kay Saulo nang kanyang sabihing mahirap sa iyo ang sumikad sa mga matutulis. Bakit po? At alin po baga yung mga matutulis? Alin ba yung mga matutulis, kapatid na Cirilo, na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo? Alam natin, maraming matutulis. Literally, yung pako, matulis yan. Sinipa mo yung pako, ikaw ang masasaktan. Yung pako, hindi. Mananatiling pako yun. Yung espada, yung tabak. Bay mahirap sipain, yung kutsilyo, yung gunting, yung ice pick. Mamamatay ka, masasaktan ka. Buksan natin ang Galatias 1:13. Alin ba yung tinutukoy na mga matutulis? Basahin po natin. Ito nga po ang una. Alin yung matulis na siyang sanhi at sinabi ng Panginoon Jesucristo kay Saulo, bakit mo ako inuusig? Mahirap sa iyo ang sumipa sa matulis. Galatias 1:13, huling bahagi. Aking inuusig na malabis, nililipol, pinapatay ko. Alin? Ang iglesia ng Diyos. Matulis yan. Matutulis po. Kamukha ng nabanggit ko kanina. Magsalita kayo ng masamang bagay sa mga membro ng iglesia ng Diyos. Mga kapatid, murahin ninyo si kapatid na Cirilo, si kapatid na Prospero. Sumisipa kayo sa matutulis. Hindi bale kung kami nangangaral sa inyo ng mga utos, aral ng mga demonyo. Kung nagtuturo kami sa inyo na may kapaimbabawan, kung ipinanghihingi namin ng limos ang Panginoong Jesucristo at nakikita ninyo, nanghihingi kami ng abuloy, pagkatapos meron kaming helicopter, meron kaming jet plane, meron kaming mga tinatawag na coliseum, meron kaming tinatawag na mga kapurihan, karangalan, malakas kami sa gobyerno, murahin ninyo kami. Hindi kayo nagkakasala sa Diyos. Pero nangangaral kami sa inyo at nagdadala ng katotohanan, nagagalit kayo sa amin. Mga kapatid, mahirap sa inyo ang sumipa sa matutulis. Bakit? Ano ba ang tinatawag na iglesia ng Diyos? Una, alam natin, katawan ng Diyos. At ano pa? 16-18 ng Mateo. Anyo 32 sa Jerusalem ng Hudya. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, sa malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Tayo ng Panginoong Diyos yan. Nang siya'y magkatawan tao. Ano pa? Aklat ng mga gawa 20:28. Ano ba ang iglesia ng Diyos? Na itinayo sa Jerusalem ng Hudya. Aklat ng mga gawa 20:28. Huling bahagi. Church of God, purchased by the blood of God. Binayaran ng dugo ng Diyos. Ay di baling murahin ninyo yung mga papa sa Roma, yung mga pare, yung mga iglesia ng tao. Hindi naman binili ng dugo ng Diyos yan. Nowhere can you see in the Holy Scriptures, the Roman Catholic Church, purchased by the blood of God. Hindi po. Hindi po. Lalo na yung mga Pentecostal, Episcopal, ano ba yan? Sabadista, hindi naman binili ng dugo ng Diyos yan. Mga kapatid, binili yan
ng mga tao na nagtayo, naging leader nila na kanilang sinusunod. Ano pa? Colossus 1:18 at 14, kapag inuusig natin ang iglesia ng Diyos, si Kristo ang ulo ng katawan. Ayan. Ang Panginoong Jesucristo, siya ang pinuno, siya ang head, siya ang leader. Hanggang ngayon, 2016, hindi po namamatay ang Kristo. Kaya nga pag sinipa ninyo ang Panginoong Jesucristo, inihalili ninyo yung sarili ninyo, kayong mga papa sa Roma, Vicarius Filii Dei, kahalili daw ni Kristo. Bakit? Namatay ba ang Kristo? Mahirap sa inyo ang sumipa sa matulis. Sinisipa ninyo yung matulis. Sino ang matulis? Ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman dapat tanggalin ng Panginoon. Totoo ba yan? Aklat ni Mateo 28:20, mga kapatid, ako isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ayan. Sumisipa kayo sa matulis. Ano ba ang opisyal na pangalan ng iglesia ng ating Panginoon na kanyang katawan? Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Bakit sinasabing tutularan na lamang natin? Sino man ay hindi na makapagtatayo pa ng nalalagay na. Basahin po ninyo 3:11 ng unang Korinto. Hindi na po tayo pwedeng magtayo ng iglesia ng Diyos. Meron nang nagtayo, meron nang nagbayad ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Nakatayo yan. Ano ba yan? Unang Pedro 2:9 bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya wag ninyong lalapastanganin ang iglesia ng Diyos. Wag ninyong lalabanan. Mahirap sa inyo ang sumipa sa matulis. At higit sa lahat, paano nalalapastangan ng mga tao ang tinatawag na iglesia ng Diyos na ito pala ay pagsipa sa mga matutulis. Bakit plural? Maraming matutulis sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Basahin natin Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ayan. Ano ba ang salita ng Diyos? Yan po ang mabubuting balita. Yan po ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang mga salita ng Panginoong Jesus, lipos ng Espiritu, lipos ng buhay. San Juan 6:63, Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Bakit? Matulis ba ito? Ituloy natin. Matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Matalas po. Wala pong tatalas. Kung matalas yung kutsilyo ng mga asawa natin, ipinanghihiwa ng sibuyas, kamatis, ipinampuputol ng mga karne, ng mga manok, ng mga baka, wala pong tatalim, wala pong tutulis, wala pong wika nga, huhusay. Saan? Sa mga salita ng Diyos. Bakit? Bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa, ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, kumikilala ng pag-iisip at mga haka ng mga puso ng mga tao. Napakaganda. Mahirap po. Lalabanan ninyo ang katotohanan. Alam natin, ano ang katotohanan? 17:17 ng San Juan, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pagka nilabanan ninyo ang salita ng Diyos, na ito lamang ang magpapalaya sa ating mga kasalanan, na ito ang magbibigay ng wika nga katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang katawan na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Colossus 1:18 at 14, na siyang kinaroroonan ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Binabanal tayo ng mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin ninyo mga kapatid, San Juan, Kapitulo 15, versikulo 3.
Walang maglilinis ng kasalanan ko, kasalanan ninyo, kasalanan nating lahat. Kung hindi ang salita ng Diyos na sinasalita ng Panginoong Jesucristo. San Juan 15:3, malilinis na kayo sa mga salita na sa inyo ay aking sinasalita. Amen. Sa makatwid, mga kapatid, mahirap sa iyo ang sumipa sa mga matutulis. Ano ang matutulis? Una, ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga salita. Ikalawa, ang kanyang katawan, ang espiritual niyang katawan, ang kanyang mga alagad, matutulis. Huwag nating lalapastanganin ang mga membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At higit sa lahat, ang kanyang mga salita na lipos ng espiritu at lipos ng buhay. Sa halip na ating labanan at sirain, lapastanganin, ano ang dapat nating gawin? Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Sa halip na siraan ninyo, sa halip na pagtawanan ninyo, sa halip na inyong wika nga, lapastanganin ang itinuturo sa inyo, tanggapin ninyo. Napakadali naman. Tulad na nga ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Juan 12:26, kung ang sino man naglilingkod sa akin, sumunod sa akin, kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Saan naroon ang Panginoon? Si Kristo nga ang ulo ng katawan sa makatwid na ng iglesia, na siyang kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dito po namin kayo inaanyayahan, magsama-sama tayo mga kapatid, mga kaibigan. Huwag nating sisipain ang mga matutulis na mga salita ng Diyos na kamukha ng ginawa ni Apostol Pablo nung araw. Pinag-usig niya ang iglesia ng Diyos. Ngunit naging mapalad siya sapagkat siya'y kinaawaan at kinahabagan. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ay basbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan. Ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito raw ang ipagkaloob ng Diyos sa ating lahat, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumatin, purihin ang Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po'y binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.